Paano hindi magkakaroon ng issue yan si Tatay Junel? Mga supporters at mga nagko-comment, ginagatungan pa itong si Tatay Junel, kaya nagkakaroon ng issue at gulo dito sa Kalingap. Ha? Humihingi po ako ng dispensa kung ano man po yung nabitawang kong salita doon sa nangyaring live ng isang araw. At yung live ko po yun ay akin na pong na-private. Lilinawin ko din po yung kasi may mga lumalabas kasing na yung binitawan ko daw na salita, mas parang pumapabor po ako doon sa mga viewers ko kaysa po sa Kalingap. Parang pansin nga din namin. Hindi po, ganito po kasi yan. Yo guys, magandang araw, magandang gabi mga Kalingap. Eto na naman tayo guys. Muling magbabalik si Papa Sider. Eto na nga guys, no. Meron akong nasagap na balabalita na umingi na po ng sorry itong si Tatay Junel sa Kalingap kung anuman po ang nasabi niya doon sa kanyang live stream. Ito malinaw na malinaw guys, ha. At hindi tayo bias dito. Para lang sa ating mga manonood to, yan, sariling opinion namin to, sariling kuro-kuro namin to, at wala kaming linalabag na anumang paninira dito sa Kalingap. Ito, sariling opinion. Kaya eto guys, nagsalita na po si Tatay Junel about doon sa issue, doon sa kanyang live stream, about kay Krista. Ito, nakausap na siya ng mga team Karaba, di ba? Nag-usap-usap na sila doon. At dito, panoorin natin guys ang mga binanggit ni Tatay Junel para maliwanagan po natin lahat, no? Hindi yung isang side lang po natin ang ating inuusgahan. Tignan din natin ang side ng isang ama, no? Para makita natin lahat ng kung ano ang nangyari. Pero ang importante ay umingi na po siya ng sorry. Guys, panoorin na natin. Siyempre guys, kung bago ka pa lamang sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe. Pahit ang notification bell button para updated kayo sa mga ilalabas natin reaction video mga Kalingap. At siyempre guys, no, huwag kalimutan suportahan sina Kuya Bal Saan Sumatubang, Ate Edna Vlogs, Kalingap Ram, Kalingap Team, siyempre Kalingap Reactor, Papa Shider TV guys. At huwag na natin patagalin to guys. Panoorin na natin. Let's go! Yun, ang tanong kasi namin, ano ba ang talagang nangyari? Bakit nagkaroon ng pambabas dito kay Kalingap Rab? Ayun po. Ganito po kasi yung nangyari noon. Wala po kasi talaga akong idea na may vlog. Bali nung pag-uwi ko po ng hapon, nagbukas po ako ng aming TV. Pagkagaling ko po dun sa babuyan namin, nagpakain ako ng baboy. Usually na ginagawa ko talaga every day. Nagbukas po ako ng TV at sabi ko kay Mama J, naka-premiere pala si Kuya Rab, may vlog pala, bakit wala kayong sinabi sa akin na may vlog? Wala po talaga wala po talaga tita, wala po talaga akong ka-idea na may nangyari na po yung vlog. Pero hindi naman nabago sa atin na si Krista Jane ay naiba-vlog. Tama po ba? Yes po. Oo, so dapat hindi na tayo nagugulat na, nag-vlog si Krista Jane. Alam naman natin, diba, na binablog talaga ni Kalingap Rab. At alam naman natin ang iyong anak ay Kalingap Angel. So, pagka may mga ganyan na naiba-vlog ang ating anak, ay hindi ka naman na magugulat kasi alam mo yung tungkulin ng iyong anak na siya ay Kalingap Angel. So, yes po. Alam na, sa susunod na araw may vlog o bukas, gano'n, di ba? Kasi si Kalingap Rab ay alam mo naman na marami yung mga binablog. So, at alam mo din, ang anak mo ay Kalingap Angel and talagang nagpa-vlog. So, bakit ka nagulat? Ay lang po kasi, nung pinapanood ko kasi yung vlog ko, hindi ko pa natatapos yung vlog, ay may nag-message po sa akin isang concern at may mga pinakita po na binabash na naman si Krista. Yun po yung kasi ang ayaw ko po na mangyari uli, yung nangyaring vlog po. Kaya sabi ko nga kay Krista na kung pwede, huwag ka muna anak mag-tandem. Kung sakali na tandem ka ni Kuya Rab. Halimbawa nakausapin ako or si Mama Che, hindi muna talaga ako papayag kasi alam ko po yung bashing talaga. Kawawa yung anak ko at nag-aaral po baga. Oo, tama naman. Tama ka naman doon na Kailan po, yung pagkakasabi ko lang po doon tita talaga sa hindi po ako nakampi sa mga
Hindi po at marami pong lumalabas na magpapawakwak na daw si Tatay Junel. Hindi po yun kasi po malaki po ang utang na loob ko kay Kuya Rab at syempre po kay Kuya Bal Santos Matubang. Hindi ko po magagawa yan. At kaya po ako humarap dito sa inyo para ipaliwanag po yung side ko bilang ama ni Krista. At kung ano man po yung nasabi ko dun sa nabitawan kong salita dun sa aking live tungkol kay Kuya Rab at binigyan naman nila ng hindi magandang comment, ay humihingi po ako ng pasensya kasi anak ko po yung kasing nababash kaya masakit po sa aking kalooban. So yan po mga kababayan po natin, maliwanag ho ano? Sa side po ni Tatay Junel, kung sakali man ho na may nagawa siyang hindi maganda na hindi nagustuhan ng ilang mga viewers, kaya nabas si Kalinga Prab, ang intention niya po ay para lamang ho ipagtanggol si Krista sa mga bashers. Meron daw po kasi nag-message sa kanya na binabas daw ho si Krista. Dahil nga po yung laman ng vlog na yun ni Kalinga Prab, open po siya na magkaroon pa po ng panibagong tandem, mga kababayan po natin. Pero ang pinaka-bottom line po doon, ayaw niya po na magkaroon ng bashers si Krista. Kumbaga ho, pinoprotektahan niya po si Krista sa mga bashers. At ang maganda po sa binanggit niya, siya po ay humihingi na kaagad ng pasensya. Ano po? So meaning, magandang sinyalis po yun. Kapag ka ho ganun, marunong tumanggap ho ng pagkakamali. Bagamat nung sa vlog na yun, mga kababayan po natin, maliwanag naman ho na wala pa namang love team na panibago o kaya tandem. Tama naman po talaga yun. Magre-react sana kayo kung meron na talaga. Wala namang tatande. Wala naman po talaga kasi po talaga totoo talaga po. Nagano po kasi ako teacher nurse no. Before pa po nung vlog, mga 2 weeks po siguro, nag-announce talaga ako sa aking live na ganun nga po talaga. Once na kausapin ako ni Kuya about sa halimbawa itatandem si Krista, hindi po ako talaga papayag na kasi yung bashing nga po nadala na ako nung una nung huling vlog nila na talagang kawawa yung anak, talagang ayoko po ulit na mangyari yun, kaya nasabi ko talaga dun sa live ko na medyo pero hindi ko po intention na magkaroon kami ni Kuya Rab ng hindi po pagkakaunawaan or hindi ko man po alam kasi yung sa comsec talaga natin hindi man maiwasan nila na mag-comment ng ganun, pero sinabihan ko naman po sila sana po tinapos nila yung video ko, yung aking video, kasi po pinagtanggol ko dun si Kuya Rab. Pakinggan ko nga yung live ni Tatay Junel kung meron ba siyang sinabi na talagang hindi maganda. Yun lang ang napansin namin, Tatay Junel, na para bang nag-post ng bashing, yung sinabi mo na hindi mo alam na na-vlog itong si Krista na alam naman pala ni Mama Che na ipagpaalam kay Mama Che. Tsaka po yung video na yun po, yung video pong yun na teacher, sumingit po sa likod ko si Mama Che at nagsalita po siya doon na alam niya, pero huli na po na-deliver ko na yung salita ko bago si Mama Che nagsalita na alam daw. Talagang hindi nila pinaalam. Kaya po, hindi niya talaga pinaalam sa akin. Gawa nga po ng halimbawa daw, syempre nagla-live ako, baka mabanggit ko daw, maunahan ko na naman si yung bago mag-vlog. Kaya yun po yung iniwasan nila. Nagpaliwanag naman po si Mama Che ng live kong yun. Hindi po yung kasi may mga lumalabas kasing na yung binitawan ko daw na salita, mas parang pumapabor po ako dun sa mga viewers ko kaysa po sa Kalinga. Parang pansin nga din namin. Hindi po, ganito po kasi yan. Ganito po kasi, kaya po ako sa kanila nahingi ng pasensya po. Kasi po, nagbitaw din kasi ako sa kanila ng salita na sabi ko nga sa kanila, hindi ko itatandem si Krista. Kaya alam po, nangyari na nga na hindi naman talaga na-itandem, kaya lang na-i-vlog na wala po ako. May nag-comment doon, binasa ko din, kaya humingi po ako ng pasensya. Pero hindi po ibig sabihin nun po na yung maano po ako, sabi ko nga palagi sa aking live, palagi po lang po ako nakagitna. Siyempre po baga, kalingap po ako at unang-una na kay Kuya Bal Santos Matubang. Hindi po ako pwede na Kaya yung ini-issue nila sa akin na magpapawakwak na daw si Tatay Junel, hindi po mangyayari yun. Malaki po ang utang na loob ko kay Kuya Bal Santos Matubang. Oo. So ayun, malinaw na na hindi magpapawakwak si Tatay Junel. Ayun, malinaw yun. Tatay Junel, nandito po yan sa Kalinga Radyo Balitaan, naka-documentation, naka-document. Yes po. Totoo po yan. So ibig sabihin, hindi mo yung pwedeng hindi mo na pwedeng ma-break yung sinabi mo na promise. You cannot break it kasi naka-document po dito. Ito po yung essence ng pagkakaroon ng interview dito sa Kalinga Radyo. Ay, Tatay Junel, go on.
mensahe mo po. Ayun po, bago po ang lahat, nagpapasalamat po ako kay Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab at kay Ate Ed. At humihingi po ako ng dispensa kung ano man po yung nabitawan kong salita doon sa nangyaring live ng isang araw. At yung live ko po yun ay akin na pong na-private. At malaki po ang utang ng loob ko kay Kuya Bal Santos Matubang at kay Kalinga Prab, dahil kung di dahil naman po sa kanila ay wala po ako dito sa Kalingap, at syempre po si Krista, agent din po yun. At yun po, tatandaan ko po yung mga sinasabi ninyo sa akin. Salamat din po kasi napaakyat nyo ako dito sa Karepa. At Karaba kasi po nalaman ko din po yung mga rules at hindi dapat nagawin bilang isang vlogger. Yun, at yun lang po. Maraming salamat po at sana pagkatapos po nitong wala na sana. Yun naman pala guys, ayan, naintindihan na natin ang lahat ng nangyari at ang senaryo kay Tatay Junel. Ano lang to guys ha? Miscommunication lang pala sa kanilang pamilya ang nangyari, guys, no? Kaya wag po natin ibas si Tatay Junel dito. Syempre, labas po dito, ha? Si Kalinga Prab, hindi po siya talaga may sala dito. Oh, maliwanag na maliwanag. Ang mga supporters lang po talaga ang nagpapagulo dito. Kasi nga guys, ginagatungan po itong si Tatay Junel na pa-comment yung mga supporters. Siyempre, babasahin ni Tatay Junel yan. Bago-bago pa lang si Tatay Junel sa sa larangan ng social media. Kaya agad siyang nakakapag-react, agad siyang nag-reaction doon sa sinabi ng isang viewers na nag-comment doon sa kanyang live stream. Kaya ito ay napariyak. Guys, miscommunication po ang nangyari. Ito, malinaw na malinaw po na ito lang po sana ang gusto ni Tatay Junel siguro sa mangyari na parang ayaw na yata ipalab team itong si Krista. Ito naman sabi ni Kalinga Prab na wala pa naman official na may love team itong si Krista. Pero ang mga supporters puro ngaw-ngaw. Kaya eto, nagkakagulo at nababas yung bata sa inyo. Diba? Kung hindi lang kayo nagsususulsol at nagsususumbong kung kani-kaninong live, lalo na kay Tatay Junel, susumbong-sumbong kayo na kesyo ganito, kesyo ganon, hindi po lalaki ang issue na yon. Ha? Medyo naintindihan ko rin itong si Tatay Junel dahil isa siyang tatay. Siyempre, pinoprotektaan niya lang po ang kanyang anak. Yan, no? Kaya sabi nga ni Kuya July Paunil dito, di ba? Nasa viewers ang dito, ang dahilan kung bakit nagkaroon ng mga ganitong issue. Kasi nga, bago-bago pa lang nga si Kuya Junel sa social media, mapusok pa yung puso niya na kapag nasabihan siya doon sa social media, siyempre magre-react yun. Ganon ang nangyari. Kaya itong mga anti-garapata, nag-aabang po sila, no? Kung ano yung mangyayari. Pero pinaliwanag na po ni Tatay Junel dito na hindi niya daw iiwanan ang Kalingap dahil malaki po ang utang na loob, utang na loob niya sa Kalingap. Yan inuulit ko sa inyo. Malaki daw ang utang na loob niya sa Kalingap. Hindi katulad ng kilala ko na pinabahayan na, binigyan ng magandang buhay, pero wala pa rin silang utang na loob, wala silang utang na loob, yan ang tandaan natin guys, pero ang importante dito sa sinabi ni Tatay Junel ay nagsorry, taos sa puso ang paghingi na niyang sorry. Napapaiyak pa nga itong si Tatay Junel. Kasi isang tatay kahit ako, yung anak ko, ayaw kong mapahamak yung anak ko. Ayaw kong mabas yung anak ko. Meron akong anak, pero hindi ko sinasama sa mga vlogging ko. Kasi alam ko, maraming bashing. Kaya, ang sabi ni Kuya July Paunil dito,
Ito ang magandang solusyon, yung umingi siya ng sorry at tinanggap niya ang kanyang pagkakamali. Yun ang dapat gawin. Kapag nagkamali ka at kapag nagkaroon ka ng hindi pagkakaunawaan, mag-usap-usap, no? Hindi idadaan sa social media. 'Di ba? Ito nga ang sinabi ni Kuya July Paunil dito na ang sinabi ni Kuya July Paunil dito nang bago pa lamang si Tatay Junel sa social media. Bago pa lamang, guys, ha. Kaya isang comment lang daw babasahin ni Tatay Junel, tapos siyempre mapapariyak yan. Bugso ng damdamin ba? Pero ang importante daw dyan, guys, ay umingi na po na siya ng kapatawaran, sorry sa nasabi niya doon sa live stream niya. Sana move on na tayo at wag na natin palakihin ng mga issue na yan, dahil alam niyo naman yung mga anti-garapata na yan, nag-aabang lamang sa tamang panahon. Yun mga mga style ng mga anti-garapata. Kumukuha sila ng tamang tiyempo para mawakwak pero ang sinabi ni Tatay Junel, never po siya magpapawakwak sa Kalingap kasi nagtatrabaho nga naman itong si Tatay Junel kay Kuya Bal Santos Matubang at malaki-malaki po ang kanyang pasasalamat at utang na loob sa pamilya Matubang at sa buong Kalingap. Kaya guys, malinaw na malinaw po ang sinabi dito. Walang wakwakan na naganap, miscommunication lamang, hindi pagkakaintindihan, kaya move on na po ang lahat ng nambabas kay Tatay Junel at siyempre sa Kalingap. Kaya ang sabi ko sa inyo, love lang po tayo kasi si Tatay Junel ay isang Kalingap na po siya kasi kay Kuya Bal Santos Matubang siya. Kaya ang sabi ko sa inyo, one Kalingap, one family, guys, no? Anong masasabi nyo? Okay ba ang ginawa ni Tatay Junel na umingi siya ng sorry, guys, sa nagawa niyang pagkakamali? Para sa akin, goods na yon. At siyempre, move on na tayo. Iwasan na natin yung pagbabashing na yan. Guys, hanggang dito na lang ang ating reaction video. Sana naliwanagan kayo lahat sa mga sinabi natin dito. Siyempre, kung bago pa lamang, guys, make sure mag-like, mag-share, mag-subscribe, and pa-hit ang notification bell. I love you all, guys. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. I love you all. Mama Supchok. Bye-bye.